Sa baryo ng Malasinta, malamig ang simoy ng hangin at laging may lambong ng ulap ang bundok. Sa dulong bahagi nito, sa isang bahay na yari sa kahoy at bato, nakatira si Lola Sabel, isang matandang albularyo na kinatatakutan ngunit hinahangaan ng lahat. Laging sinasabi ng matatanda, huwag mong titingnan ang palayok ni Lola Sabel. Kapag tumingin ka, makikita mo ang hindi mo dapat makita. Si Nika ay 10 taong gulang, mausisa at matapang. Anak siya ng bagong guro sa baryo, si Aling Rosa. Dahil madalas nawala sa bahay ang kanyang ina, si Nika ay iniwan muna kay Lola Sabel. Sa unay tahimik lang ang matanda, ngunit habang tumatagal, natutunan niyang ngumiti at makipagkwentuhan kay Nika. Isang araw, nakita ni Nika ang itim na palayok na nakalagay sa gitna ng altar sa lumang silid. Lumang-luma na ito, may bitek, ngunit tila may liwanag sa loob. Nay Sabel, para saan po yan? Tanong ni Nika. Para sa mga alaala, at sa mga lihim na hindi dapat muling mabuksan, sagot ni Lola Sabel, sabay takip dito ng puting tela. Ngunit hindi yun sapat upang mapigil ang kuryosidad ni Nika. Sa mga sumunod na gabi, hindi siya makatulog. Laging naririnig ang bulong ng palayok, tila tinatawag siya. Hanggang isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Lola Sabel, palihim siyang bumangon. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tela at tumingin sa loob. Walang laman, ngunit maya-maya, tila may liwanag na umusbong sa loob, at isang tinig ang umalangaw-ngaw. Ang sinumang magbukas ng lihim, handang harapin ang katotohanan. Biglang lumitaw ang mga imahe sa loob, isang batang babae, isang sunog na bahay, isang matandang dato, at isang sumpang binitiwan sa paanan ng bundok. At sa isang iglap, para bang nahila si Nika sa loob ng palayok. Nagising siyang nakasuot ng lumang saya, nasa gitna ng isang masayang piyesta. Doon niya nakita si Lola Sabel, bata pa, maganda, masayahin. May kasintahan itong isang binatang anak ng dato. Ngunit hindi sang-ayon ang dato sa kanilang pag-iibigan. Sa isang gabing madilim, sinunog ang bahay ng binata. Sa gitna ng iyak at galit, umakyat si Sabel sa bundok at nanawagan sa engkantong si Apong Mahilam. Kunin mo ang sakit ko, at ibalik mo ito sa kanila, sigaw ni Sabel. Pumayag ang engkanto, ngunit may kapalit, ang alaala ni Sabel, at ang kapayapaan ng buong lahi. Ginawa niyang sisidlan ng alaala ang isang palayok, at dito ibinuhos ang lahat ng lungkot, galit, at sumpa. Pagbalik ni Nika sa kasalukuyan, gising na si Lola Sabel. Tahimik ito, tila may napagtanto. Ako pala'y hindi buo, ang alaala ko'y ginapos ng palayok, sabi ng matanda. Niyakap siya ni Nika, pero buo kayo sa puso ko. Ngunit mula noon, nagsimulang maganap ang kababalaghan sa baryo. May bangungot ang mga tao. May batang nawawala sa gubat. At ang palayok, unti-unting nagbibitak. Lumapit si Nika sa mga matatanda. Ipinagtapat nila ang totoo, sila'y inapo ng dato. Matagal nang itinatago ang lihim, ngunit ngayon ay gising na muli ang sumpa. Tanging isang taong hindi konektado sa lahi ang makakabasag ng sumpa. Si Nika lamang ang pag-asa. Dinala niya ang palayok sa bundok, sa lugar kung saan unang tinawag ang engkanto. Doon siya naupo, pinaikit ang mata, at humiling. Wakasan na ang galit, ibalik ang alaala ni Lola Sabel. At patawarin ang lahing nagkasala. Muling nagliwanag ang palayok, ngunit sa halip na galit, mga alaala ng kabutihan at pagmamahalan ang lumabas. Unti-unting nabasag ang palayok, at sa huling sandali, niyakap ni Lola Sabel si Nika. Maraming salamat, apo, bulong niya, habang unti-unting nagiging liwanag. Sa baryo, tahimik na ang gabi. Wala na ang palayok, ngunit sa hangin, naamoy pa rin ang ilang-ilang ni Lola Sabel. At si Nika, ngayon ay matanda na, ay patuloy na nagkukwento sa mga bata. May palayok noon, puno ng alaala. Ngunit ang tunay na mahika, ay ang pagmamahal at pagpapatawad. Wakas!